meron tayong confidence na napi-please natin ang ating Panginoon. Yaman na tayo ay kumikilos ayon sa ating konsensya, ay ang conscience natin ay nagbe-bear witness sa law of God. Kaya alam natin na ang ginagawa natin every Lord's Day is good and pleasing to God because our consciences are not giving us a warning na itigil yung ating mga ginagawa. So, sa bahagi po ng ating pag-aaral tungkol sa Confession of Faith, ay naglaan ang ating mga ninunong framers ng isang section to discuss the Christian liberty. Ano ba ang kalayaan ng isang Kristiyano? Saan tayo pinalaya ng Diyos? Paano natin may enjoy ang freedom or liberty that God has granted us? And today, we will be dealing with the proper use and limitations. Naalala ko si Pastor Dana, meron siya sinabi na hindi ko makakalimutan. As far as Christians are concerned, Christians can either use properly or abuse the grace of God. Ang ganda nun. At tama yun. Ang grasya ng Diyos sa pagtanggap ng kamay ng tao, He will either use it properly or abuse it, of course, and that is improper. Ngayon, dinidiscuss ng ating confession, and the Bible tells us as well that there are proper uses. May mga tamang paggamit ng liberty ibinigay sa atin, at may mga limitasyon tayong dapat nating kilalanin. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa Galatians chapter 5, verse 13. Galatians chapter 5, verse 13. Ganito po ang ating mababasa sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Galatia. So Galatians chapter 5, verse 13, reading from the English Standard Version. Sabi nito, "For you were called to freedom, brothers. Only do not use your freedom as an opportunity for the flesh, but through love serve one another." So ginagarantiya ni Apostle Paul that we are called to freedom. Yan ang sinasabi natin, the calling that we have received is not just a calling to salvation. Yan kasi yung ating pangunawa Yung irresistible grace of God or the efficacious grace of God is a kind of calling that calls us to salvation. But it is also a type of calling that calls us to liberating grace of God or freedom. Tinawag ka hindi lamang para maligtas, kundi lumaya. At napag-usapan natin, lumaya sa pagkakabihag ng kasalanan, lumaya sa tradisyon ng tao na hindi prescribed ng Scripture, at lumaya na meron tayong kalayaang mag-worship. We have now the freedom to worship God. Pero, Apostle Paul is warning the Christians. So this is, ito yung unang positive na sinabi niya, you are called to freedom. Now, the next statement that we will hear from Paul is, sabi niya, only, yun nga lang, yun ang ibig sabihin. Okay, kayo ay malaya na. Kaya lang, yan ang sabi ni Apostle Pablo, do not use your freedom as an opportunity for the flesh.
huwag gagamitin ang kalayaang ibinigay para kayo ay magkaroon ng pagkakataon na sundin ang laman o mabuhay ayon sa laman. So ano ngayon ang nota ni Apostol Pablo diyan? Napakasimple lamang. Sinasabi ni Apostle Paul that freedom is not an absolute autonomy. Hindi porke malaya na ako, wala nang bumibiyag sa akin. Ang ibig sabihin ay wala na akong pananagutan sa kahit ano. There is no such thing. Kaya masabi ko, walang absolute freedom in its very sense. Meron, lumaya ka mula sa former master, but you have been transferred to another master. And that is the very reason why we call Jesus Christ our Lord. Because He is now our new master. Master, alipin pa rin pala tayo. Bakit sinasabing malaya? Kasi, ang maging alipin ng Panginoong Jesucristo ay alin? Ay magaan. Hindi pa sakit, hindi pa bigat, hindi pa yan ang paanyaya ni Jesus sa Mateo 11:28. Ano sabi niya ron? Di ba? Ano sabi niya ron? Magsiparito kayo sa akin, kayong lahat na nangapapagal at nangabibigatang lubha, at kayo ay aking pagpapahingahin. At ano sinabi niya? For my yoke is easy and my burden is light. And ano pa ang sabi ni Christ sa John? Those whom I call friends, I do not call them slaves or servants. So kahit positionally speaking, ay talagang alipin tayo ni Kristo, but the way of His treatment and the manner of relationship is this master treats us as His friends. Hindi nyo ba nararanasan minsan? Hindi mo na maalala na yung boss mo pala. Bakit? Kasi kung makitungo sa'yo, it's like you're just friends. That is the same way how Jesus Christ relates to us. Kahit master natin siya, mas nararanasan natin ang liberty. Pero sabi ni Apostle Paul, do not use this to abuse by indulging sinful desires. Yan ang panuto. Huwag tayong gagamit ng freedom para bumalik lang sa klase ng buhay na kung saan doon tayo pinalaya. Kaya ano ang susi sa ating pag-aaral? Ang libertad o ang kalayaan ng Kristiyano ay hindi nangangahulugan na buhay na walang pagpigil. Hindi ito buhay without restraint, but it is a kind of living in obedience to Christ. Pinalaya ka para malaya kang makasunod sa Diyos. Basahin natin ang Confession of Faith, 1689 Baptist Confession of Faith, sa last paragraph ng chapter 21. Ito ang sinasabi, they who upon pretense of Christian liberty do practice any sin or cherish any sinful lust, as they do thereby pervert the main design of the grace of the gospel to their own destruction. So they wholly destroy the end of Christian liberty, which is that being delivered out of the hands of all our enemies, we might serve the Lord without fear, in holiness and righteousness before Him all the days of our lives. So may purpose, mga kapatid. Bakit tayo niliberate ni Christ sa sin? Bakit tayo niliberate sa human tradition? Para walang hindrance sa atin na makapagsilbi sa ating Diyos. Kaya ang premise, ang liberty na meron ng mga Christian, it is not about indulging the flesh. Hindi ito upang pagbigyan
yan ang nasa ng iyong laman o ang pita ng laman. But it is about being freed from sin's bondage to serve God in holiness and righteousness. Ano sabi ni Samuel Bolton sa kanyang book na The True Bounds of Christian Freedom? Samuel Bolton was one of the Puritans. So, The True Bounds of Christian Freedom, sabi ni sa page 29, we count those only to be free who are freed from sin, that they may become the servants of righteousness, who are freed from Satan, that they may become the servants of God, who are freed from the world, that they may become citizens of heaven. You know, si Samuel Morgan, hindi ko lang sure kung talaga yung first name niya, yung artista sa Hollywood na basta Morgan na apelido niya. Norman ba? Basta yung matanda na siya. Yun, meron siyang documentary sa National Geographic. Morgan, first name pala niya yung Morgan. Morgan Freeman, yun, di ba? Apelido, tamang-tama sa pinag-uusapan natin. Pero hindi tungkol sa apelido niya. Si Morgan Freeman, meron siyang documentary na visiting the worst criminals. Pinuntahan niya ang pinaka-notorious na kriminal sa buong mundo. Tapos tinatanong niya bakit nagawa yung mga kriminal yon, anong naglalaro sa isip nila, at karamihan sa kanila, meron isang ako napakinggan, sabi niya, ayaw niya na uling bumalik sa pagiging malaya. Bakit? Kasi kahit daw nasa loob siya ng kulungan, yun ang naiisip niya. Krimen pa rin ang nasa isip niya. Gumawa pa rin ng krimen ang gusto niyang gawin. Humingi pa nga siya ng death penalty. So, see, even if physically you restrain a person at nilagay mo siya sa prison, na ipapakita na ang totoong bondage is within, not without. Diba? Kahit pagbawalan mo halimbawa ang tao, huwag kang magbababae, huwag kang manlalaki, kung yun talaga nasa isip niyan, di ba? Kahit pa tanggalan mo ng cellphone, tanggalan mo ng, hindi mo yan mapupura sa isip niya. So, pinag-uusapan ditong liberty is spiritual. Doon tayo pinalaya. At sa pagkakalayang yon, nagkakaroon na tayo ng kakayanan na makasunod ng tama. Kaya sabi ni Samuel Bolton, ang totoong malaya ay ang malaya sa kasalanan. Yun daw. Kaya tinan mo ang mga Puritan na Christian na ikinulong ng panahon nila. Bakit nasa loob ng kulungan na saya-saya? Dahil na-experience nila yung liberty ng kanilang mga kaluluwa. At mas nakaka-enjoy yon kaysa sa wala ka sa kulungan pero bihag ka ng sistema ng pagkamakasalanan. So, isa ito sa mga Puritan joys na nawala na sa panahon natin. Wala na Puritan ngayon. Bumabalik na lang tayo sa panahon ng mga Puritan. Naiinggit tayo sa kung paano sila namumuhay. But actually, Puritan is one of our Reformed distinctives. So, pwede nating maibalik ang paraan ng pamumuhay nila. Kahit ikulong, masaya. Bakit? Dahil ang nai-enjoy nila, true liberty. In the sense that they have been freed from the bondage of sin. Now, let's go directly to the point. Ano ang mga proper use at ang mga limitation ng Christian freedom? Una, ang Christian liberty ay freedom from sin, hindi freedom to sin. Kailangan makita po natin ang distinction niya. Tandaan natin, marami ngayon na mga evangelical pa man din
tinutwist nila ang liberty sa liberalism. Ay pinalaya ka na ng Diyos. So you can express yourself however or whatever you want. Para lang ma-justify ang kanilang mga immoral lifestyles. Si Jesus nga, never nag-judge. Ikaw, i-judge mo ako. Di ba? Ganyan ang language ng mga woke. Pagka nakakausap ka ng taong woke, same lang talaga utak niyan. Hindi kayo magkakasundo niyan sa kahit anong bagay. Huwag ka nang lalayo. Sa workplace mo, meron yan. Sa school mo, meron yan. The way they think, very postmodern. Pag nalamang ikaw ay conservative, nasa isip sa'yo, man in a box. Hindi ka lumalabas sa kahon. Alright? Mapipiliin kong nasa loob ng kahon that I can feel my safety kesa sa labas ako ng kahon and I am sure in danger of hell. Mga kapatid, nakakalungkot, itong mga ito nagsasabi, Christian. Christian ako. I'm a deep person, but I love Jesus. Don't judge me. I'm a lesbian, but I love Jesus. Don't judge me. Because God accepted me. No, He did not. Saan mo ako ngayon? Nakausap mo yung Diyos? Kasi hindi ko naniniwala na babasa ka ng Bible if that is your principle. Kaya it's a good thing that Trump has won the election in America. At ano sabi niya? End na ng woke culture nila. Too much woke dyan sa lugar na yan. Have you heard the news recently in Paris? Yung babae na pagkasilang niya sa sanggol niya, dinulog niya dun sa bintana, kataas-taas, high-rise building. Kamakailan lang, ganun din. Yung pagkasilang ng sanggol, itinapon sa kalsada. Tapos anong sasabihin ng mga ito? It's my body, it's my choice. The human being inside you is not you. Alam nyo, kahit gaano ako magiging panatiko sa isang tatakbong presidente, pero kapag narinig ko sa kanya na okay sa kanya ang abortion, okay sa kanya yung mga same-sex marriage, kahit gaano ako kabilib sa kanya, I will withdraw my support to that person. Why? Because I value more the moral law of God over man. Yan ang challenge ngayon sa mga super fanatic, sa mga politician. You see to it na ang standard mo ay moral law of God. Hindi, popular siya. Kasi siya yung nakaupo. O kasi, no. Mga kapatid, these are people who sin under the banner of grace. Ang tawag dyan, licentiousness. Ginagamit na lisensya yung maling pamumuhay dahil ang nasa isip nila, alin? Nasa puno naman na tayo ng biyaya. Na? Diba? Pero anong error ng mga taong ito? Pinatawad na ako ng Diyos, so ano man ang gawin ko sa buhay ko, it doesn't matter. Dahil tinapos niya na lahat sa atin. Pero anong sabi ni Apostle Paul sa Romans 6:1? Please read. Anyone? Romans 6:1 hanggang 2.
What shall we say then? Are we to continue in sin that grace may abound? By no means. How can we who died to sin still live? Amen. Ito na ang Bible niyo. So what shall we say then? Ano sasabihin natin? Magpapatuloy ba tayo sa kasalanan para mas lumutang ang biyaya? Sabi ni Apostle Pablo, syempre hindi. Yan ang ibig sabihin ng by no means. Syempre hindi. Papaanong tayo na namatay na sa kasalanan ay mabubuhay pa dito? Yan ang argument niya. Sa madaling salita, pinalaya ka dyan, nakakulong ka dyan, tapos babalik ka dyan? Ano ka, batcher? Alam niyo yung kalapate? Pag-anim na buwan mo na siyang kinulong sa kulungan niya, pinapakain mo araw-araw, kahit sabihin mo, labas ka na, babalik yan. Ano sabi ng Titus 2:11-12? Let's read. Please read. Titus chapter 2:11-12. Basa na. The grace of God has appeared, training us to renounce ungodliness and worldly passions, and to live self-controlled, upright, and godly. Ayun o. Pinapakita ni Apostle Paul paano gamitin ng tama ang freedom. Magamat it brings salvation for all people, but it also trains us to renounce ungodliness and worldly passions or filthy lucre. Yan ang sabi ng King James, di ba? Pinapaalis tayo sa ganyang klase ng pamumuhay. Magkaroon tayo ng buhay na self-controlled or temperance, upright and godly lives in the present age. So, what does it ito binasa sa outline, no? Kulang yun nasa outline. Sinunod ko kasi para ma-highlight lang eh. So, anong point? Ang liberty ay hindi freedom sa law of God. Alright? Ito yung sinasabi ko sa inyo na iba yung freedom from the curse of law sa freedom from the law. Bakit? Kapag sinabing ang pinalaya ng Diyos sa batas niya, mali yun. Hindi ka pinalaya sa batas niya. Pinalaya ka doon sa condemning power ng law. Hindi yung law mismo. Yung judgment ng law that you are condemned because you were found guilty of violating the law, pinalaya ka sa condemning power. Pero yung pagpapalaya na yon, ibabalik ka sa law, pero meron ka ng kakayanan makasunod. So iba yung freedom, hindi freedom from the law ang pinag-uusapan natin, kundi freedom to obey the law. So, malinaw yan mga kapatid, para magkaroon tayo ng restraint sa paggamit ng liberty. Ikalawa, ang Christian liberty ay hindi autonomy, but theonomic freedom. So, do not be confused sa doctrine ng kingdom theonomy. Diba ang theonomy sinasabi ko dito? Ang ibig sabihin ng theonomic freedom, yung economy ng buhay mo is being ruled by God. So, Christian liberty, hindi ito tungkol sa, malaya ka na, gawin mo gustong gawin mo, bahala sa buhay mo, kasi sagot ka na ng Diyos. It's not that. Christian liberty is theonomic freedom. Not autonomy, but theonomic freedom. Kalayaan bilang mamamayan ng Diyos. Di ba ganyan tayo? Masasabi mo ba malaya ka bilang Pilipino? Oo naman. Pero, yung kalayaan ba na yun, ibig sabihin lahat ng gusto mong gawin, kahit mag-agrabyado ka ng kapwa, pwede? Hindi. Bakit? Kasi may pumipigil sa'yo. Alin yun? Batas ng Pilipinas. So, ganun din, sa pinalaya ng Diyos, hindi ka nakalaya sa Diyos mismo. Nakalaya ka saan? Sa mga
sources na nagkukulong sa'yo sa pagkamakasalanan, at ngayon na malaya ka na mula riyan, malaya ka nang makakapamuhay as a good citizen of God's kingdom. Andito na ang kingdom ng Diyos. Kaya nga yun yung sense ng prayer ni Jesus. Thy kingdom come, thy will be done. Hindi ito sinasabi, thy kingdom will come very soon. Soon and very soon. Diba? We will, diba? Kinakanta ng tsaka naman sa ba? Oo. Yung sinabi ni Christ na thy kingdom come, it is a present tense. Thy kingdom come. Yung come, di ba? Is a present tense. Thy kingdom come, thy will be done. Yung prayer ni Jesus ay eschatological. Dinideclare ng ating Panginoon, nandyan na ang kaharian mo, kaya maghari ang kalooban mo. Kaya nga kahit sa Tagalog, sinasabi, Ama namin, nasa langit ka, sambahin nawa ang pangalan mo, mapasa amin nawa ang kaharian mo, dito sa lupa, para rin sa langit. Bali nang yung Tagalog. Dumating ang iyong kaharian, maghari nawa ang iyong kalooban. So ano yung liberty natin? Malaya na mga Kristiyano. Bakit? Dahil Christ is now reigning. Not fully, but there is already and not yet. Basic ng eschatology yan. Already and not yet. Eh kung dito pa lang sa already na sense, ang saya-saya na natin. How much more sa full consummation? When every living things are now subjects ng rule ni Christ. Eh kahit naman sa loob ng kingdom, may mga rebelde. Saan nilalagay ang mga rebelde? Sa prison. Saan ilalagay ng Diyos ang mga nag-rebelde sa kanyang tindihin? Sa hell. Part pa rin ng kanyang paghaharap. Unless, pwede makawala yung mga nasimpiyan kung hindi sila pinaghaharian ng Diyos. Yeah? Pero control pa rin ng Diyos. Kaya mga kapatid, ang Christian liberty, hindi pagiging lawless. Hindi pagiging lawless. Kundi freedom within the bounds of God's law. Nasa loob ka pa rin ng batas ng Diyos. Ano sabi ng Romans 6:18? Nakibasa po? Romans 6:18. Basa. And having been set free from sin, they become slaves of righteousness. Nakita niyo yung transfer? May transfer. So, liberty from sin is a transfer to becoming servants of Christ. Hindi yung binalayan na ako sa kasalanan, kaya wala na nagko-control sa akin. Hindi ko ganun. Ang freedom na meron tayo, itinransfer tayo mula sa pagiging servant of sin, servant of Satan, to becoming servants of God. And you know, and having been set free from sin, have become slaves of righteousness. Alam niyo ibig sabihin ng slaves of righteousness? I-relate natin sa konsensya. I-relate natin sa conscience na pinag-aaralan natin. Pag sinabing alipin ka ng katwiran, alam niyo ang alipin ng katwiran, hindi ka mapapakali pag mali yung nakikita mo. Kasi alipin ka nga ng katwiran, ayaw mo siya hindi matuwid. Kaya kung mali na yung di ba, yung nakikita yung nasa kapaligiran, hindi ka matatahimik. Yan ang sasabihin ng konsensya mo. Maliban nila kung mali ang pinapakain mo sa konsensya mo, magkakaroon ka ng maling sinakbo ng konsensya.
yung pareho, slaves of righteousness. Hindi ka makatagal sa mali. Hindi mo kayang samahan ng mali. Hindi mo kayang makipag-associate sa maling bagay. Niyaya ka dito, may makukubra ka. Hindi ka makatagal doon. Bakit? Kasi alipin ka ng katwiran. Yan ang magandang pagkaalipin. May lagay, magkano? Parang makakano. Huwag ka lang tignan mo. Yung mga yun, alipin din yun. Pero, ng kalikuan. Sila naman, hindi makatagal pag tama ang proseso. Kaya it's either you are servants of evil or you are servants of good. Dalawa lang yan. Nothing in between. Kaya ang point, ang totoong liberty, nagre-result ito sa masayang pagsunod, hindi unrestrained autonomy. Pag nakita ka ng Christian confessor or Christian professor, hindi yung professor ng Christian, ibig sabihin ng Christian professor yung nagpo-profess na Christian siya, ha? Nagpo-profess na Christian siya, pero unrestrained ang buhay. Ano ba yung unrestrained ang buhay? Walang disiplina. Immoral. Ang association ay evil. Ang friendship ay evil. Bakit gano'n na naging resulta ng pagiging Kristiyano niya? Ang sagot, wala siyang toong liberty. Ano ba yung liberty? Doon tayong tinawag para maging liberty. Para saan pa tayo tinawag? Para maligtas. So ano itong taong ito? Hindi ligtas. Yan ang dulo. So may kaugnayan pa rin para sa salvation. Akala ko saved ka na. Ba't di ka makawala dyan? That's the question. We are not saying, period na, di ka saved. What we're saying is, brother or my friend, your confession is very far from your actions. So what does it mean? Your confession is questionable. Pwede questionin. Pero huwag kang magko-conclude. Pero pwede mo siyang hamunin. I do not believe you are saved. Pangatlo, ito ang pinaka-importante mga kapatid. Bakit tayo binigyan ng liberty bilang Kristiyano? Para tayo ay maging edifying at maging loving. Ay ganito mga kapatid. Maraming Kristiyano, masayang pinag-aaralan ng Christian liberty kasi nalalaman nila yung mga pwede nilang gawin. Ay, hindi naman walang masama yung uminom ng alak eh. Di ba? Doon sila naging masaya sa part na yun. Pero maling direksyon yon ng pag-aaral. Ang importante dapat natin makita as far as Christian liberty is concerned is that it doesn't speak only about personal freedom, but it is an exercise that we need to do in love and edification of others. Anong ibig sabihin nun? Kahit ang mga mananampalataya, o bagamat ang mga mananampalataya ay may kalayaan na kay Kristo, pero dapat ginagamit ang freedom in a way that builds up others. Hindi yung sa pagiging makasarili mo, in-enjoy mo lang gusto yung freedom mo, ang ending, nagkabalit-balit itong mga taong nakakakita ng ginagawa mo. Oo, yun, bakit na? I'm using my freedom. This is my freedom. Hindi naman sinabing sin ito. Pero tingnan mo yung mga taong nakatingin sa'yo. Nagkakatisod-tisod. Maaring sa paraan ng pananalita, sa paraan ng pamumuhay, sa pakikipagdebate, at marami pang iba. Diba? Minsan, ang ganda-ganda ng doktrina ng reform. Pero bakit maraming ayaw sa reform? The behavior and attitude of its parishioners. Palaaway, palasabat. Hindi naman political analyst, pero in my opinion, right?
in my understanding of the politics of the Philippines. Teka, ano ka ba? Sasabihin kayo mga nananahimik, where is your love for the country? Tapos nasa Amerika naman. Wala naman dito, di ba? Salita ka ng salita dyan, nasa Amerika ka. Nagpaalis ka nga ng citizenship ng pagiging Pilipino mo, tapos sasalita-salita ka tungkol sa politika dito. Nilayo pa ko. So, nakaka-build up ba? Nagpo-promote ba ng unity? At nag-glorify ba ito sa Diyos? Gagayahin na ba si Spurgeon when he say, I smoke cigar for the glory of God? Humihilit ako ng sigarilyo para sa kalwalhatian ng Diyos. Di ba pangit? Pangit yan pakinggan sa bagong Kristiyano. So kung ikaw ay nag-e-enjoy sa liberty, isipin mo din ang conscience ng ibang tao na maaaring sa pag-practice mo ng liberty na o-open sila. Ang problema mga kapatid, galing din tayo sa group na ang motto, ang totoong mature na Kristiyano, walang open. May tama doon at may mali doon. Ano yung tama doon? Sa level ng mga matagal ng Kristiyano, tama yun. Dapat hindi ka basta-basta na-open sa salita lang. Pero hindi yan standard sa lahat ng Kristiyano. Bakit? Dahil may mga bagong Kristiyano. Ang bata, pag nakalaya na sa, anong tawag din yung may apat na gulong, mga ganun sila, stroller. Di ba? Sasabihin ng tatay mo, oh, lakad. Pero may nakabang doon. O kaya, hawak siya sa, kasi ginagay. Bakit? Kaya niya nang tumayo at maglakad, pero mahina pa siya. Ganon din ang isang Kristiyanong bago. Huwag mong aasahan. Kaya nga progressive sanctification, hindi instant sanctification. Ano ba naman yun? Isang linggo pa lang sa church eh. Gusto mo nang ipa-discipline. Bakit? Kasi nakita ko nag-inom. Hindi ganon ang trato. Pwede pag-level ng pastoral or nag-isa salita na sa church dahil yung level na yan ay nag-build up na ng maturity at tenure. Kaya mga kapatid, i-exercise natin ang paggamit ng liberty na hindi tayo nagiging dahilan sa kapatiran para matisod. Unang Korinto 8:9. Sige po, pakibasa ng unang nakita. 1 Corinthians 8:9. Corinthians 8:9. Subalit ang pagkain ay hindi maglalapit sa atin sa Diyos. Hindi tayo nagkukulang kung tayo'y hindi kumain. At hindi tayo tikit na mabuti kung tayo'y kumain. Ayan. Sabi ni Apostle Paul, take care that this, verse 8 pa lang. 8 to 9 pa. 8 to 9. Sige, tuloy. Dahil subalit mag-ingat kayo, baka ang kalayaan ninyong ito ay maging katisuran sa may hina. Ayun. But take care that this right of yours does not somehow become a stumbling block to the weak. Ingatan nyo na ang pag-practice nyo ng kalayaan maging issue ng pag-stumble ng mga mahihina. Tapos ang ano pa dyan, natisod ang kapatid, no? Kasi kinausap ka, kapatid, natisod siya dahil ganyan. Ay, kung Kristiyano talaga siya, dapat di siya nagiging ganyan. Ganyan. Ako din yun. Pero wala. Pagpapagas ang ating learning, if I will have time to meet again these people, I will humbly ask their forgiveness. Na nasa ganun akong prinsipyo noon na
Walang open-open dapat. Right? Yun ang conscience ko dati. And kinokorek ang conscience natin ng Word of God. So, ganun talaga. Now, if a believer's actions, kahit pa ito ay tama, alright? Kahit pa ito ay tama, nakakasakit sa konsensya ng iba. Yan, ganito. Ito an example. So, as far as liberty is concerned, meron kang clear conscience. So, sa clear conscience mo, napapractice mo yung freedom. Now, sa pag-practice mo ng freedom mo, tatanungin mo ngayon, doon ba sa pag-practice mo ng freedom mo, nagkakaroon siya ng conflict? Bakit? Dahil i-apply mo yung relationship. Oh, kasi bilang malaya, meron kang relationship sa ibang kapatiran. Di ba? So, sa brethren, meron kang kapatiran. Ngayon, tatanungin mo, ito bang pag-practice ko ng freedom ko is acceptable sa brethren? Okay. Pag wala, okay, continue to do so. Pag meron, may conflict, ang tamang rule, love. Ano ibig sabihin ng love? Love them. So what? Don't do it. Di ka naman mamamatay. Sabi nga niya, Apostle Paul, di ka naman mamamatay. Di ba? Pag di ka kumain. O, huwag mong gawin. For the sake of what? Love. Because you love your brethren. Kahit pa pinakapaborito mo, dinuguan, may kapatiran kang galing IMC, hindi kumakain yan, siya ay mababastusan siya sa'yo pag kumain ka niya sa harapan niya. Bagamat alam mo, meron kang freedom para gawin niyo at di ka nagkakasala. Pero for her sake, for his sake, because of your love for him or her, restrain from using that freedom. Kain ka na lang pag-uwi mo sa bahay. Kaya ganoon, okay, alam ko hindi kasalanan ito, kaso may church ka. Ang church mo ba aware or mature enough to understand na okay yan? Pag hindi pa, huwag mong ipilit. Nasa Pilipinas tayo, negative ang tingin natin sa tato, di ba? Napatunayan natin, hindi masama ang tato. Tatagdagan mo ba yung mukha mo ng tato? Para ipaglandakan sa mga kapwa mo Kristiyano na hindi masama ito? No, you won't do that. Maghahari ang pag-ibig kapag ang freedom nagkakaroon ng conflict with other brethren. You will restrain from using your personal freedom. Kaya mga kapatid, sabi ko nga, kahit lawful ang ginagawa natin, pero para sa conscience ng iba, dapat mas nadidiktahan tayo ng pag-ibig at pansamantala muna natin i-restrict ang ating sarili para sa sake ng pagkakaisa. Bakit? Nagkukos kasi ng division sa church kapag hindi nagpa-practice ng restraint ang mga Kristiyano sa mga bagay na pwede namang pagkasunduan. Kaya pag hindi yan na-control, division ang kinauuwian. At ang sad, napakababaw lang ng mga dahilan. Hindi doctrinal. So we are concluding thoughts sa whole ng ating pinag-aralan tungkol sa chapter 21 of Christian Liberty and Liberty of Conscience. Ang Kristiyano na totoong nauunawaan na ang liberty ay hindi to demand their rights at the expense of others, but will gladly lay them down when necessary for love and unity in Christ. Dapat kontento ka na sa secured na ang aking eternity. Hindi ako pinagkulang ng Diyos. Wala namang mawawala. Ito yung tamang principle. Walang mawawala sa akin kung hindi ko lang i-exercise itong particular na bagay na ito para sa kasiyahan ng isang kapatid. Gusto mo ba na ikaw nabibless ka sa church, pero yung kapatid mo hindi? Bakit? Kasi gigil sa'yo. We wouldn't want that. And as much as possible, if you can recall in your mind na maaaring meron akong kapatid na natitisod sa akin,
Mag-initiate ka na ng talk. Kapatid, gusto ko pares tayong lumaya sa mga bitterness. Usap tayo. Bakit? Hindi ko na nakikita. At gusto ko na panatag tayo that whenever we cross ways, okay tayo. I can smile to you, you can smile to me. Let's smile together. And let us learn from Augustine when he said, in essentials, unity; in non-essentials, liberty; but in all things, charity. So when your freedom, when your practice of freedom conflicts with other brethren, let love rule. Ano ang sabi ni Pablo sa huling talata ng unang Korinto 13? But there abideth faith, hope, and charity. But the greatest of this is charity. So, ang greatest na pairalin natin, pag-ibig sa kapwa as reflect of God's unconditional love para sa atin. Right? Parang I believe yan yung topic natin, yan yung preaching ng last Sunday. Let's go to the Lord in prayer. Maraming Diyos na nagpalaya sa amin sa pamamagitan ni Kristo mula sa talikalan ng kasalanan, mga tradisyon na labas sa Biblia at pumipigil sa aming mag-worship. Nawa po ay nakita po namin ang mga katotohanan na naihayag sa amin na kung nagkakaroon pa ng mga balakid sa amin para sumunod sa iyong mga kautusan, ito ay mga problema na nasa amin na mismo sapagkat binigay mo na ang lahat ng means para makamit namin ang freedom. At dumarating ang pagkakataon na kami mismo ang nagpapagapos sa kasalanan dahil sa mga natitirang kasalanan na indwelling sa amin. At naniniwala kami na sa ginagawa ng Banal na Espiritu sa aming mga puso, magpapatuloy ang paglilinis at ang pagpapabanal hanggang sa makalaya na kami ng lubos sa mga kasalanan na hanggang ngayon ay ginagawa po namin. Kaya kabayan kami Ama, kung ina-abuse namin ang inyong grace, o hindi kaya we are not using it properly, and now we have benefited from the fact that we should exercise liberty at the expense of also considering the conscience of others. Dahil inutusan nyo kami ibigin ng kapwa. Kaya ibig sabihin yan ay mas importante ang aming kapwa kaysa sa aming mga sarili. Hindi kapwa na unlabeled, kundi yung household of faith. Yung kapwa namin na mananampalataya. Na alam namin na nakatingin din sa amin at naghahanap ng mga modelo sa Kristiyanong pamumuhay. Nawamatagpuan po kami, bawat isa sa amin, na kahit paano ay pwedeng gayahin dahil sa kabanalan na namumutawi sa aming mga gawain. Maraming salamat po Ama. Bless nyo ang mga nakitira pang gawain at isanctify nyo rin ang magiging discussion namin sa Q&A. In Jesus' name, pray all these things.